Ikatlong kabanata. Sabihin na nating isa lang ang pinanggalingan ng mga organism sa mundo, pero iba't ibang circumstances ang pinagdaanan nila at iba't ibang adaptation ang kinailangan para sa survival ng bawat isa. Kaya nagkaroon ng iba't ibang uri. Pero may mga organisms na bagamat hindi monophyletic, nag-evolve din with similar traits. Ito yung tinatawag na convergent evolution. Malalim ang boses ng nagpapaliwanag na doktor sa umaandar na tape recording. Mula sa kama kung saan nakabalandra ang cassette recorder, nagkalat ang mga bagong hubad na jacket, korbata, long sleeve shirt, sapatos, medyas, sinturon, slacks, sando at briefs, hanggang sa banyo ng kwartong nababalot sa dilaw na liwanag ng lampshade. Tingin ko, dahil sa natural selection kaya minority species lang ang kinalabasan. At tulad ng usual heredity, malamang hindi rin naging pantay-pantay ang level ng pagkakadisplay ng traits sa bawat generation. Minsan, dominant yung pagiging iba. Minsan naman, recessive. Sa loob ng paliguan, isang matangkad na lalaki ang nanginginig na nakatayo sa loob ng nakabukas na sako. May hawak na labaha at nakaharap sa salamin. Siya yung parang tubig na pumupuno doon. Ang pinagkaiba sa vertebrate blood, madalang na may respiratory pigments ang sa kanila at hirap mag-transport ng oxygen. Pero importante ito sa pagpapalit ng balat at tumutulong din ito bilang proteksyon laban sa mga sakit. Sa ibang uri nga, depende na rin ito sa mga kalaban. Pinipigil niya ang hininga habang kinakayod ang kulay bigas na balat. Matyagang tinatanggal ang magaspang at makapal na buhok na bumabalot sa buong katawan mula ulo hanggang paa. Kasabay ng pagbagsak sa sako ng mga matigas na balahibo ang pagngingit-ngit ng ngipin sa galit at sakit. Uulitin niya na naman ang ganito bukas ng gabi, kung kailan pinakamabilis tumubo ang mga buhok at sa mga gabi pang darating hanggang sa kamatayan niya. Pero hindi hayop ang iniligtas natin, kundi isang tao. Simpleng blood transfusion lang ang kailangan at hindi galing sa isang hayop. Walang masama sa mataman ng Diyos o batas ng tao sa gagawin mo. Hindi bawal at hindi kasalanan magligtas ng buhay. Ito ang mga tinabi niyang tape conversations nila noon ni Dr. Chua, kung saan inisa-isang sagutin ng pathologist at nuclear medicine specialist ang mga katanungan niya tungkol sa katawan ng tao. Tanging ang kaibigang doktor ang nakakaalam ng sekreto niya, na maigi naman itong iningatan bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang niyang nagpaaral dito ng medisina. Si Dr. Chua na rin ang nagmungkahing i-record ang mga habilin niya na sa kabutihang palad ay nagawa naman ng lalaki bago na mayapa ang doktor. Ikapat na kabanata. Sabihin mo ang iyong totoong pangalan, edad, planeta, at iba pang mga kapangyarihan kung ayaw mong masaktan. Utos ni Bokbok kay Rogelio habang naglalakad ito paikot sa kanya at nagboboses investigador. Nalaglag ka ba sa balon ng kemikal nung pinanganak? Tinamaan ng gamma rays? Nakagat ng radioactive na putakte? Nakakain ng expired na monay putok? Nasubsob sa, di mo ba talaga tatanggalin yung ilaw na yan? Puro kakalokohan ang aga-aga. Sayang ang kuryente. Eh, ang kulit mo kasi. Tinanggal ni Bokbok ang bombilyang itinutok na parang spotlight. Ilang araw na ako nagtatanong sa'yo, ayaw mong sumagot. May kakulitan ang 20 anyos na kaibigan ni Rogelio. Medyo kalbo at mataba sa taas na 5 talampakan at kalahating dangkal. Mistulang 10 ang katawan ng dalawa pag magkasama. Naging kapamilya na ang turing ng mga manglikmot kay Bokbok simula nang maulila ito at makitira na lang sa mga tiyahin sa dulo ng kalye. Nagsimula sa pabili-bili ng mga chicherya hanggang sa pagtambay sa tindahan. Naging kalaro at kababata ni Rogelio ang ulilang laki sa hirap. At dahil nautusan din naman at kahit papano ay mabait na bata, nasanay na rin sila Aling Hasmin sa kambal ng anak nila. Sige, isa natin, sabi ni Bokbok.
Kaya mong pailawin ang buong Fiesta Carnival. Siraulo ka talaga. Binitawan na ni Rogelio ang ginagawang transistor. Nilingon niya ang kaibigan. Wala itong reaksyon. Mukhang pagod na ring mangulit at handa nang makinig. Nagbuntong hininga siya, sabay pinihit paikot ang silya at umupo ng paharap sa sandalan nito at kay Bokbok. Ipinatong niya ang dalawang siko sa ibabaw ng sandalan ng upuan, sakay pinahinga ang ulo na hawak-hawak ng dalawang palad. Pag ikaw nagkwento kahit kanino, gigising ka bukas ng sementado sa loob ng drum. Wala akong pinagsabihan nung tumakay ka dati sa gilid ng cultural center. Nung umarkila tayo ng bike, alam mo yan, mabilis na depensa ni Bokbok sa pambungad na babala ng kaibigan. Napailing si Rogelio, pero pinilit pa rin ituloy ang napagdesisyonan niya ng pangungumpisal. Tingin ko nga parang ibang lakas ko. Nakikita ko sa ibang tao, mukhang di nila kaya ang mga nabubuhat ko. At di ko alam ang kapaguran. Naka naman. Yun lang? Halo ang pagkamangha at pangaasar ni Bokbok. Anong yun lang? Hindi ka ba lumilipad? Lumiliit? Nawawala? Nag-iiba ng anyo? Nilalabasan ng pulang ilaw sa mata para magpasabog ng maingay na tricycle? O bumibilis para naman manalo ka sa akin sa basketball? Di ko alam. Di ko pa alam. Sinubukan mo na bang kumain ng blade? Nakatingin na lang sa sahig at hindi na pinapansin ni Rogelio ang mga hirit ni Bokbok. Pero may iba pa. Meron sa kuryente. Kaya mong manguryente? Hindi. Tinignan niya si Bokbok. Parang may kuryente ako sa katawan? O epekto sa kuryente? Ewan. Basta sa loob ng katawan ko. Minsan nakakatulong sa ginagawa ko, minsan hindi. May nakitang tanso si Bokbok sa ibabaw ng mesa ni Rogelio. Dahilan para mangulit na naman ito at lumihis ang maikling atensyon. Uy! Pwede ka bang gumawa ng laruan tulad ng pa-contest sa Germ Special? Rogelio, yung may mga pakurba-kurbang wire na nilulusot mo sa hawak mong metal. Tapos, pag nag-ground at tumunog, babalik ka sa start. Nakita niyang hindi natutuwa si Rogelio, kaya bumalik kaagad ito sa pinag-uusapan. Hindi mo ba inaalam kung ano lahat ang kaya mong gawin? Paulit-ulit at malakas na iling lang ang sagot ng kaibigan. Kung may kapangyarihan ka nga, pangsagip man ng buhay ng tao o pamperya, dapat ginagamit yan. Ano? Superhero? Nakatitig sa kanya si Bokbok nang may ngiting unting-unting lumalaki. Loko-loko ka ba? Pwede ba yun? Ba't hindi? Kailangan mo pa ba ng lisensya, diploma, o mataas na NCEE para lumipad? Ano kahilo? Napakalaking responsibilidad nun na tinatalikuran mo lang ngayon. Sira ulo to. Sinabi ko lang na mas malakas ako sa ibang tao. Pero anong alam ko sa martial arts? O sa pagharap sa bala? O pagyupi sa mga tangke? Sino kayang sira ulo? Sinabi ko lang naman na gamitin mong lakas mo sa pagtulong sa iba. Di ko naman sinabing gayahin mo si Mighty Mouse. Bakit kailangan ko kasing gamitin to? Gano'n talaga ang buhay, Rogelio. Ako nga, lagi ako nagtatanong kung ba't pa ako ginawang look-alike ni JC Bonin. Masyado pa ring problemado si Rogelio para pansinin si Bokbok. Sipin mo, ba't mo ako pinapahiram ng multitester mo? Tinuturuan mo pa ako sa electronics. Kasi, gusto mong tumulong, di ba? Tumutulong ka bilang Rogelio. Kung ano yung meron ka, binabahagi mo sa iba. Kung ano yung kaya mo, ginagawa mo. Yun eh. Ba't ka umaalalay sa matanda sa pagtawid sa kalsada? Kasi, kaya mo. Ba't mo pinupulot ang batang nadadapa? Kasi, kaya mo. May lakas ka para itama ang mali. Para tumulong sa may ihina. Napapatango si Rogelio. Naghahalo sa ngiti ang lumilinaw na pag-iisip at pangaasar na kahit papaano
ay may matututunan kay Bokbok. May napapala ka rin pala sa kakapanood mo ng Ora Encantada? Di. Nabasa ko lang yun sa Funny Comics. Sige, gusto kong tumulong. Basta hanggang sa kung ano lang kaya ko. Tinignan ni Rogelio ang kaibigan para pagtibayin ang usapan. Hanggang sa kaya ko lang. Walang problema. Kung pagsagip lang sa langgam na nalulunod sa laway ang kaya mo, sige, garantiyan ni Bokbok. Pero teka, ano nga bang kaya mo? Sa gitna ng usapan ng dalawa, ay nakarinig sila sa kalsada ng kahulan ng aso at mga nagtatakbuhang kalalakihan na parang may hinahabol. Inilawit ni Rogelio ang ulo sa bintana ng shop at nakita niya ang isang aling nasa dulo ng mga humahabol. Tulong, mga kapitbahay! Napalingon si Rogelio kay Bokbok. Tumango naman ang huli. Game!